Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point! Do it! Welcome to DZRH TV, Match Point. I am Billy Borja, your host, at sa nakarang episode, natunghayan natin ang kwento sa likod ng larong tennis. Ngayon naman sa third episode, ibibigay namin ang panibagong storyang dapat niyong malaman. Ang kwento sa likod ng tagumpay ng atletang Pilipino mula sa sport na Ultimate Frisbee. Hindi may kakaila ang husay ng mga Pilipino pagdating sa iba't ibang sport. Mapating sportsman, individual, racket, extreme sports, wala tayong uurungan dyan. Lalo na sa larong alam nating lamang na lamang tayong mga Pinoy, ang sport na ginagamitan ng bilis. At kabilang sa mga sport na yan ang Ultimate Frisbee. Unang pumasok ang Ultimate Frisbee sa bansa noong dekada 1970, kung saan karamihan ng mga tao ay naglalaro ng casual frisbee sa pampublikong lugar kabilang ang mga beach at park. Noong 1997, nangyari ang kauna-unahang Ultimate Frisbee League sa Pilipinas, ang Metro Manila Ultimate League o MMUL. At hanggang sa panahong ito, naging regular na kalahok ang Pilipinas sa mga international competition gaya na lang ng Asian Oceanic Ultimate and Guts Championship o AOUGC at World Ultimate and Guts Championship o WUGC. Kamakailan nga lang nitong Setyembre, nag-uwi ang Philippine Ultimate National Team ng ginto sa World Flying Disc Federation 2023 Asia Oceanic Ultimate and Guts Championship. Natalo nito ang koponan mula sa bansang Australia in a 15-12 scores sa open category. At para mas maintindihan pa natin kung ano nga ba ang meron sa larong Ultimate Frisbee, kumusta na nga ba ang lagay nito sa Pilipinas, pinaunakan tayo ni Coach Alvin Natividad, isang entrepreneur, frisbee player and coach. Napasukin ang kanilang mundo, ibahagi sa atin ang kanilang kwento at syempre ituro sa atin paano nga ba laruin ito. I'm Alvin Natividad and they call me T2A or my friends call me Dark Ramsey. And I'm the head coach of Ultimate Frisbee in Metro Manila. Ultimate Frisbee is a sport na nilalaro ng 7 offense, 7 defense. And it's a mixed game, so pwedeng mix na lalaki at babae. It's 4 boys or 3 girls or vice versa. Tapos, it's a non-contact sport. So, ang objective is madala natin yung disc sa goal na hindi nahuhulog sa floor. And the other objective is maipasa natin sa player, nakakampi natin na hindi nadidepensahan ng kalaban. It's like football, but Ultimate Frisbee, it's a non-contact. Like it's a football and basketball na naghahawakan. Dito, bawal. So, basically, defense mo is bablock mo lang ng katawan. Foul pag may contact. Para makapoint ka, kailangan mo madala yung disc sa goal na hindi nahuhulog sa floor. Well, first off, gusto ko na maglaro ng teenager pa ako when I was 16, when I was younger. But then, walang opportunity to play and to learn Ultimate Frisbee. And akala ko pang mayaman lang talaga Ultimate Frisbee. And nung time ng phase ng buhay ko na mag-retire na ako sa lahat ng sports when I was working and I was 23 years old, doon naman nag-start yung journey ko. Kasi sa corporate namin, sa company namin, meron kaming corporate league. May internal league kami. So, doon ako nag-start, may Ultimate Frisbee game doon. So niyaya lang ako to run, ay mabilis ako tumakbo. So nung pinatakbo ako, nasalo ko yung disc, and that's the start. So yun, naging napamahal ako sa Frisbee at natuto na ako. Well, like I've said, nag-decide ako maging coach just to give number 1, awareness sa mga kabataan at sa mga young professionals. So ang target namin talaga is young professionals. Yung mga hindi na kaya, akala nila hindi nila kaya matuto ng any sport. So yun yung target namin. And then mga out-of-school youth, and yung mga grassroots din. So, yun. Again, number 1 is all about awareness. So, nagtuturo kami kahit libre ng Ultimate Frisbee. Kasi nga yung na-experience ko before, nakakala ko hindi na pwedeng matuto nung teenager ako. Pwede pa pala. So, yun yung naging goal ko na magturo sa mga tao. Well, as a player, madali naman na manalo sa mga games kung talagang tatrabahuin mo, kung talagang magte-training ka ng matindi. But for me, ang greatest achievement ko, nagkaroon ako ng impact sa community. I think nagkaroon ako ng impact sa community and marami akong players na natulungan na matuto. First off, number 1, syempre, sobrang saya. Kasi yung goal mo talaga naibigay mo and yung impact mo naibigay mo sa taong yun. Yeah, second, syempre proud kasi bihira ka magkaroon ng mga players na biglang
gumagaling or natututo. Kasi in our time before, it took us around 4 to 5 years na matuto talaga ng ultimate competitively. Ngayon, medyo na-shorten, less than a year. Nagagawa natin makapag-turo professionally ng players. Way back like 2014, I started to organize leagues and to teach Ultimate Frisbee, no? Just to give awareness. So, since 2014, marami kaming leagues. So, ang ginawa namin, nagkaroon kami ng leagues sa mga newbies, sa mga young professionals. So, nag-start kami doon. And then, pandemic hits. After a while, pandemic hits. So, nag-restart ulit kami. So, marami na walang players. Ngayon, nag-i-start kami, ibang structure naman. So, we're having club na in Metro Manila. So, naisip namin to na magtayo ng club sa Metro Manila kasi usually ang players sa South or sa North, may mga lalaking field. So, ngayon, nag-start kami mag-put up ng club within Metro Manila. Kasi, again, ang target namin is mga young professionals, out of school youth, and hopefully grassroots later on. The problem before kasi napansin ko personally, syempre ang tinuturo ang Ultimate Frisbee usually sa mga may football field na schools like top schools, no? And madalang talagang ituro yan sa iba-ibang schools like public schools. Napakadalang at wala ka talagang makikita. So yun yung naging goal namin. Naging goal namin na ilapit, mas madali kang matuto, mas madali kang makalapit sa mga coaches para matuto ng Ultimate Frisbee. Also, the funds naman, laging problem ng sports yan sa Pilipinas, maraming problema yan. But yet ako kasi yung tao na iniisip ko muna yung demand What I'm trying to say is iniisip ko muna na makapagturo, makapag-grow ng community. And then I believe pag nag-grow mo yung community, marami kang players, marami kang funds. And you can do anything if you have funds naman na. So I believe we should start in grassroots talaga. Kaya doon kami nag-start. With regards to the funding of the government, naiintindihan ko naman yung government. And then I don't want to go in detail on that. Pero naiintindihan ko sila when it comes to funding na kung ano dapat i-priority. Kasi we have limited budget nga. But on our side as a player, as a community builder, ang magagawa lang talaga namin and inuudyo kong gawin ng mga tao is to focus lang dun sa goal nyo. Which is, on my side, ang goal ko, ang nakita kong problema is number of players. Hindi ganun kakilala ang Ultimate Frisbee. So, doon lang ako nag-focus. Doon ako nag-focus na, okay, wala kaming funds, pero ano yung pwede kong gawin ngayon? So, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng mga fields na libre, like BGC, may mga areas na spot na pwede kang magturo ng libre. And yun, nakikipag-partner ako sa mga schools, may mga fields. So, may mga paraan para magawa mo muna. And then, yeah, it's really a problem talaga, yung mga funds. Pero I believe nasa pag-handle ng isang community, ng isang leader. Okay, so with regards to funds, again, ako, yung club namin, it's parang NGO siya Hindi rin ako yung president ng Ultimate Committee sa Pilipinas, pero parang sinimulan lang namin siya as parang, number one is gusto lang namin makatulong. Just to bring awareness, no? So, ang drawback niyan, wala kang funding, no? And so, if you ask me saan nagagaling yung funding, sa una talaga, like sa business, mag-i-invest ka talaga muna Pero yung Ultimate Frisbee sa sitwasyon namin ngayon, ang ginagawa talaga namin, our own funds lang so far. So may mga abono or talagang bigay sa mga players or sa mga field fee, sa mga gastos. So personal lang talaga namin yan. Matapos nating marinig ang storya ni Coach mula sa pagiging player at coach, ngayon naman, papasukin natin ang mundo ng mga kasalukuyang Ultimate Frisbee player upang malaman kung paano nga ba sila nagsimula at ano nga ba ang naidudulot ng sport na ito sa kanilang buhay. I'm Isabella Cunha, I'm 28 years old, I'm an Ultimate Frisbee player and I'm part of the Manila Ultimate Frisbee Club. Well, Frisbee kasi has been part of my life. It has been my outlet since I started this January lang. And honestly, every week we play at least thrice a week and my body really looks for it. So if I don't get to play, parang it's like going to the gym. So when you don't play, there's like withdrawal. So yeah.
So, nag-start ako. Honestly, I was heartbroken. And then, my best friend kasi saw this group, which is yung Manila Ultimate Frisbee Club. Then, he said na, why don't you try this? Ba't di ka maglaro? Para maging active din tayo and magkaroon ka ng outlet. So, I joined the group messenger chat. And then there, I met our coach and then I started. And I didn't expect kasi honestly, I'm not that active prior playing Frisbee. Ang pinaka nagustuhan ko, aside from me, parang, kasi I'm already 28 years old, right? And I started late. I'm not that active and I have a lot of medical conditions. So, parang, I realized na nothing can stop you eh. As long as you are motivated, you're committed to something, you'll really do your best. And ang pinaka nagustuhan ko, I really met new friends that became my support system. So aside from having a new sport, I have a new set of friends and a whole community that supports me as time goes by. Ang pinaka naging challenge ko honestly is yung health status ko. So it's not really easy kasi I have knee problems, I also have back problems. Na dumating ako sa point na I had to rest for more than a month and ongoing yung physical therapy. But ma-advise ko lang dun sa mga gusto rin mag-try, just condition your body. It's really up to the person eh. Kasi ako, I don't condition much. And I acknowledge na kaya din ako nagkakaroon ng injuries because hindi ako nagko-condition ng maayos. But with the proper training na binibigay sa amin ni Coach Alvin, or na kung sino yung nag-start ng Manila Ultimate Frisbee Club. Yeah, so tuloy-tuloy lang. So ano pa ba? It really hurts then kapag may mga tao na hindi na nakakabalik, kapag may nasalian na ibang team, but it's really part of the sport. I think I would start na I'm the manager kasi of Manila Ultimate Frisbee Club. And I'm really grateful kasi I started as nobody, diba? But since very active ako, very consistent, very friendly, ang matutulong ko right now is really to spread the word na eto, nakikita ng mga office mates ko, na classmates ko sa Instagram na when I post stories na I'm playing, na parang nagtataka sila, lagi ba ako nasa beach every weekend kasi nagiging dark na yung skin ko, yung mga ganun. So, right now, all I want to do is really to promote a good spirit talaga na para malaman ng mga tao na there's free skills training, anyone can do it. I mean, I'm very sickly, but I'm still here right now. Yeah. Basta as long as the people will stay committed to it and talagang mas maging parang mag-spread pa or yung word of mouth about Ultimate Frisbee, may chance. Naniniwala ako kasi ako nga I stayed with the sport for how many months, mag-go 1 year na, and hindi ko yun na-expect. So nasa mindset din talaga ng tao yan. And as long as everyone's enjoying and everyone is willing to share what they're learning, then may future. Niniwala may future. Everyone has a future. So ako si Joshua Lupena, 27. Ako isang Ultimate Frisbee player. Para sa akin, Ultimate Frisbee, isa siyang masayang laro. Team game siya. So, masaya dito kahit na wala kang kakilala sa simula, dahil nga team game siya, mapipilitan kang makilala yung mga nakalaro mo, kalaban man o hindi. Isang bagay na masaya akong i-share is nagsimula talaga ako sa Frisbee dahil niyaya ako ng isa kong ka-work. Pero nung araw na pupunta dapat kami, ako lang yung pumunta. So, nagsimula ako, yung day 1 ko, wala talagang kilala, as in zero. Pero ngayon, ayun, nakahanap na ako ng mga kaibigan sa community ng Ultimate Frisbee. May tinatawag silang spirit of the game. So, bale, kahit na magkakalaban, walang samaan ng loob kapag may mga nakabuo na, pag may naka-point or kapag may nahaharang na kalaban. Ayun, tuloy-tuloy lang yung game. Pagkatapos ng game, wala nang balik kung sinong nabangga mo kanina o syempre nang hindi sinasadya. Pero ayun, tingin ko yun yung parang kakaibang nakita ko sa Frisbee. Yung
pag nanais na lahat umangat yung laro. Syempre, napapagod din naman po. Tinatablan ng antok, paminsan, sumasama rin pakiramdam. Pero yun nga, parang iba rin yung enjoyment kapag nakita mo yung mga kasamahan mo na gumaganda yung laro nila. Kumbaga yung mga kasabay ko na dati, beginners pa lang kami, pero ngayon nakakapaglaro na kami nakasabay na kami sa mga ibang players. Problema, siguro, hindi naman siguro problema, pero more on opportunity na parang ngayon pa lang siya nakikilala lately. Pero yun nga, siguro, siguro aminin na natin, parang problema din kasi yung mga nasa mainstream na sports ngayon, yun nga, yung mga kilala lang natin na may sikat na player. Pero ayun, siguro kung mas mapapalakin pa natin yung community, katulad nitong Manila Ultimate Frisbee Club, libre lang siya for beginners. So, ayun, tingin ko dahil sa initiative na to ng MUFC, mas mapapadami natin or mas masashare natin yung saya ng nadudulot ng Ultimate Frisbee. Tsaka para sa akin, hindi rin naman ganon kahirap siyang matutunan dahil kailangan mo lang ng disc. So kahit walang basketball ring or yung ibang sports may kailangan pang mga net o kaya sa tubig. So ito kahit na nasa gilid ka lang ng bakuran o kaya maliit na space lang, madaling matutunan yung basics. Tingin ko naman po mas may kilala siya sa future. Yun nga dahil marami sa amin, kung makikita nyo, hindi naman ako yung pinakamukhang athletic dito. So kahit na yung mga taong wala masyadong sports nung mas bata sila, may opportunity pa rin na magsimula sa sports. So tingin ko yun yung pwedeng maging future audience or mga parang future, yung target market ng Frisbee community. Ang masasuggest ko sa mga Philippine Ultimate Frisbee players, again, marami tayong problema. Number one is funding, support. But ako, on my side, trabahuhin lang natin and magtulungan lang tayo. Funds, magagawa natin ng solusyon unti-unti. I believe na basta magtulungan lang tayo. Kasi in our Ultimate Frisbee community, may mga players talaga na can't afford to play outside the country kasi hindi naman sila ganun ka-well off. No? So marami talagang talento ang mga Ultimate Frisbee players natin, pero yun nga, wala silang kakayanan talagang pumunta ibang bansa and to represent the country. No? Ako, dito kami, what I'm trying to say is sa mga players ng Ultimate Frisbee, andito kami as a club kasi ang goal namin is to have funds within the club and then to help professional athletes. I have two suggestions. Number one, if bata ka pa, if you want to learn Ultimate Frisbee, gawin mo lang. Alam ko maraming distractions, maraming like schools, trabaho. Gawin mo lang, just decide to do it. Alam kong gusto mo yan. And alam ko, mapapasaya ka ng Ultimate Frisbee. And second, for the young professionals, 20 plus, 30 plus, I know your season na parang may family ka na or parang it's too late na. So dito pa rin kami, we have a lot of players na young professionals. We have doctors, we have lawyers, we have 30 plus or 40 plus na natuto ng Ultimate Frisbee. So we're just here, just let us know. You can still learn. Now, we have a lot of problems in funding. But just to let you know, we have a lot of good players, very good players in the country. Lalo na sa mga provinces, ang daming magaling na manlalaro dyan. So, ang nakikita kong future is maganda talaga kung marami tayong funds, number one. But ang nakikita ko ngayon, kung ano yung meron tayo ngayon, pagtsagaan na muna natin, I think. And let's work with it. And kahit konti lang siguro meron tayo ngayon, kaya nating umangat.
I want to start like within first na thank you very much kasi marami akong natututunan. Every single training, every single time I explore outside, like when I get to join to different teams, I'm very grateful kasi everyone's open and I feel welcome. And at the same time, just explore. Continue to explore. Don't let anything stop you from exploring, from trying something new, from staying committed. And I really hope na in time, sana kumalat pa kung ano yung value ng Ultimate Frisbee and masuportahan din siya within dito sa Philippines. So, and to all the players, tuloy lang, laban lang, and just maintain the good spirit. Aspiring players, kaya nyo yan. Kaya nyo yan. Marami kayong pwedeng matutunan dito. Marami kayong makikilalang bago. Pwede nyo to gawing outlet. Pwede nyo siyang gawing activity or exercise. And if you need someone, you know, you can message the group chat of Manila Ultimate Frisbee Club. And we're willing to help and we're willing to share our knowledge. At syempre, hindi natin malalaman kung ano nga ba ang Ultimate Frisbee kung hindi tayo papasok sa field para laruin ito. Kaya naman binigyan tayo ng pagkakataon ni Coach Alvin na matutunan kung paano nilalaro ang nasabing sport. Ngayon kasama natin si Coach A para itour tayo sa football field ng Don Bosco Makati at para ipakita sa atin kung ano ba nangyayari sa field ng Ultimate Frisbee. Coach, pwede niyo po bang ibahagi sa amin? Ano po yung nangyayari sa field? Ano po yung ginagawa ng mga players? Kasi para nakikita po natin sobrang daming naglalaro ngayon. Ano po bang meron dito sa field? So usually we divide the field into two, yung football field. Tapos isang for fun training and then isang competitive training. Ito nakikita nyo ngayon, they play competitively. So we invite other team sa iba-ibang lugar para makapractice namin ng Manila Ultimate Frisbee Club. So as you can see, yan 7 on the line, 7 players versus 7 players. So it's a mixed activity, it's a mixed game. So you can have 4 boys and 3 girls within the line. Pero Coach, since nakikita natin para mga pro po sila, open din po ba kayo for the first-timers naman po? Yeah, open kami for the first-timers talaga. Newbie friendly kami, so we have Tuesday and Thursdays training in Don Bosco, Makati, and Saturday and Sunday in BGC. So open lahat, libre lang, wala siyang bayad. So Coach, since sila po yung naglalaro, then ito pong mga nakatayo sa gilid nila, ano po ba sila, magpi-play din sila together with them? Yes, oo, kasi sub yan eh. Medyo nakakapagod maglaro ng whole field. So for 2 hours, may sub sila, at least 2 to 3 subs. So we have 14 to 21 players per team. Ngayon naman, tuturuan tayo ni Coach A kung paano ang mga stretching na ginagawa bago syempre tayo sumabak sa Ultimate Frisbee. Okay, so let's do warm-up so that we can prevent injuries, no? So first off, kailangan natin painitin yung katawan mo before we do stretching. So, sige, for you, basic fundamentals tayo ng stretching. So right now, we'll do jumping jacks muna. Are you ready? Let's go. Kaya mo? 1. Yes, Coach! 2. Hop! Ipapakita sa atin ni Coach A kung paano pinagpapasapasahan ang frisbee or paano nakakapunto sa laro. Okay, we have 2 types of scoring. So number 1, give and go, and number 2 is huck. Pero papakita ko muna sa'yo yung give and go. So ang objective natin, let's say you have a goal there, so opposite side. So ang goal natin, madala yung disc sa kabilang side na hindi nahuhulog sa floor or hindi na-defended ng kalaban. So gagawin muna nila ngayon, magpapasahan sila sa other side. Let's go. Give and go. Set. Good. Okay, let's go. Okay. So, ang main challenge mo rito, when you have the disc, bawal kang tumakbo. All you can do is to pivot. Okay. Ito lang. Sir. So, unlike basketball, na pwede kang tumakbo habang nag-dribble, no? So, this time, pivot lang siya. So, next, ang gagawin naman natin to be able to score is to huck. So, I'm gonna throw the disc from here. Ideally, masaloy nga dun sa goal. Okay. Pero kung di niya masalo sa goal, magpapasahan pa sila ulit. Okay, Okay, sir. so Kahit let's- malaglag po yung ano? Pag yung nalaglag, frisbee? turnover. Okay, sige. Okay.
So again, kunwari siya yung kampi ko, Glenn, takbo ka, Gio, dito ka lang. Okay, so score ako. Let's say siya yung defense ko. Okay, go, hop! So that's a hop. So kailangan, let's say yun yung goal, masalo niya ron. And pancake catch or crab catch. Ikaw, sample ka. Let's say, pancake ka, yung kanan ka? Apa. So strong hand mo nasa taas. Tapos yung less stronger hand dito. Okay, so pancake, papasa ko sa'yo, kunwari. Yan. So, ideally, makuha mo siya sa gitna. Okay. Kasi kung gilid siya, pwede siyang Malaglag. mag-fumble. Okay. So ideally, target mo makuha mo sa gitna. Coach, bukod sa pancake, may iba pa po bang way para masalo? Yeah, we have crocodile catch. That's it. Grab with 2 hands. Crocodile catch. Okay. Or one hand grab, pwede rin one hand grab. Basta masalo mo po yung frisbee. Exactly. Ah. Mas stable yung pag-catch na ganito. So, turuan na kita ngayon mag-throwing. So again, turuan kita mag-backhand. So you have to learn na merong 3 elements ang backhand. So kanan ka, di ba? So you have the, ganito ka. You have the shoulder, elbow, and wrist. So ang movement ng shoulder, ganito. That's it. Stop. Tapos i-stop mo siya kung saan ka papasa. Okay? Tapos ang movement naman ng elbow, ganito. Yan. Okay. Ang movement ng wrist, dito, ganito siya. Okay. So, all together, you have to swing your arm forward sa papasahan mo. So, ang tamang position yan, you have the disc. When you catch a disc, catch. Lagay mo yung dalawang kamay mo sa both ends. Yan. And then bend your knees. Ready to throw, ready to launch, and then launch here. And then throw. Good. That position. Exactly. Okay. So, naka-close pa po siya from here. Tapos, pagkabitaw ko, tsaka pala magka-flat. Exactly. Okay. Alright, let's go. Try mo lang muna. Okay na ito. Again, go. 1, 2, 3, go. Nice. Okay lang yun. Nakita mo yung angle pag okay lang yun, maayos natin. Okay po. Ideally, na-throw mo lang siya. Pero ano pong ideal na pwesto nung pagkabato, sir? Coach? Ideally, mabato mo sa kakampi mo, chest level. Okay. So, parang dapat inaay mo talaga yung target. Exactly. Okay. So dito, targetin natin dito. Saan na? And go. 1, turo mo lang siya. 1, 2, 3, go! Nice! Okay, good. It's a better throw. Medyo oblique lang siya, pero it's okay. So maayos natin siya. Importante, it's spinning and makuha mo yung logic ng wrist mo. Kasi sa throwing, it's all about the wrist. Okay, let's go. Yan, exactly. Let's go. 1, 2, 3, go! Nice, better. 1 flat and spinning. Let's go. 1 flat. 1, 2, 3, go! Better. Okay lang yun. Okay lang yun. So, ngayon try natin yung paa. Okay? So again, pagkakuha mo ng disc, ang basic position mo, ito. Okay? Sige nga, try natin. Catch! Good. Bend your knees. Okay? Lunge. Here. And throw. Nice. Better throw. Throw. Good. Isa pa. 1, 2, 3, go! Nice, better. Natin long pass. Okay. Okay. Yung pinakamalayong pasa na kaya mo. Okay? Okay. Yan na po yung papunta sa goal, no? Yung sinasabi nyo kanina. Pinakamalayo. Bitik mo lang. Let's go. 1. From here. Position. Launch and then throw. Let's go. Launch. Throw. Nice. Catch niya. Good. So, you can score na. Okay, ko. Good job. Pwede. Good job. Good job. Okay, okay. Thank you, Good Coach. Thank you po, Coach. Yeah, thank you sa... anytime. Yes, thank you po sa pasensya. Thank you po sa pagtuturo. Baka may gusto po kayong i-share. Kung baka gusto niyo po silang invite din na kung ano po pong may mga free class po ba kayo, may mga free coaching po ba kayo, training dito po sa Don Bosco, Makati. Yeah, so we have Tuesdays and Thursdays in Don Bosco, Makati, and we have Saturday and Sunday sa BGC. So we have trainings and provision for newbies. So kahit anong edad, hanggang 40, 50, let me know. Let us know. Just come here. It's for free. And we have coach-friendly na and we have newbie-friendly na mga players, na mga coaches. Parang ano nga po ang saya po pala niya laruin. Medyo kinakabahan po ako noon kasi kala ko mabigat yung disc.
ayun pala, magaan lang pala siya. And the moment na binitawan mo na siya, din nakikita mo yung direction niya, papunta na dun sa goal mo talaga. Parang ang sarap po pala sa feeling. Yun po pala parang fulfilling din po pala siya. Thank you so much, Coach! Thank you so much po. Do it! Narinig natin ang kwento ni Coach Alvin at na iba pang mga atleta. Marami tayong natutunan sa kung ano nga ba ang meron sa sport ng Ultimate Frisbee. Nalaman din natin ang mga pagsubok na kinaharap nila, maging ang kanilang matatamis na tagumpay. Sana'y sa bawat storyang hinatid namin na ipakita namin ang mensahe ng pusong lumalaban para sa pangarap at sa bayan. And that is it for our third episode. Maraming salamat kay Coach Alvin at sa mga manlalarong nakilahok upang mabuo ang storyang ito. Again, I am your host, Mili Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point. Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point. Do it!